nakakagutom magtatalon at mamasyal, no? Extreme gutom calls for extreme food trip. At pag nasa Batangas, syempre, di pwedeng hindi tikman ang kanilang sikat na lomi. Dumayo kami sa Lipa at nakilala ko si Mami Natalia, ang may-ari ng isa sa pinakasikat na lomihan dito. 2018, 50 years na kami. Congratulations po. At balita po namin, mulat sa pool, kayo mismo gumagawa ng sarili niyong noodles. Lahat, pati yung Ricardo namin mga malabaw, nakikiam kami na yun. Oh. Yung paraan nyo ng paggawa ng noodles, parang medyo, traditional po ba ito? Ano po yung... Hindi sadya yun, iniipit sa kahoy para masarap, para makunat. Parang ngayon lang ako nakakita ng ganito. Yung mga ibang lumihan, Ay, hindi po. makina lang. Makina po sila, no? Pinaghalo-halo muna ang mga sangkap para maging dough at saka ito mamasahin. Ayun. O sa laki ng kanilang rolling pin. Kaloka! So it's like a huge rolling pin, parang ganyan, no? Bago mamaya sasakyan niya, at pagka na Sasakyan niya? sasakay siya. Kakabayo, kaya... Dati po ba kayo rin mismong sumasakay? Yung asawa ko. Okay. Ikutin na. Ang bigat pala nito. Wow. Tapos dito naman sa kabila. Padadaanin ng dough sa machine para magpantay at saka mano-manong hihiwain ang noodles. Sarap po dati. Pal. Oh, lalaki. Kasi, pag XL po yung... Tingnan mo. Spalit pa po. Malaki pa rin? Yan, yan. Ito yung kapag XL po yung order nila, no? Opo. Opo, yun. Pinilit na lang. Opo. Dahil may noodles na tayo, kainan na tayo ng hebigat na lomi sa Tanawan. Hoy, ano? Oh, yan. Pagkain yan? Ito, tunay. Oh, pag tumali ka dapat ganito. Oh, yan. Sarap, diba? Sarap. Ba? Hoy, nakapit. Basta? Marida? Okay na. Nanakbo ako, dumaan ako dito. Parang gutom kayo. Gutom na gutom, sir. Ay, yan ba yung lomi? Ito, tamo. Lami. Diba? Okay. Gutom. Excuse me, please. Excuse me. Ito na? Ano to? Excuse me. Ang galing nito. Ang laki ng lomi. When in Batangas, ang for the lafang, itong sofer OA nilang lomi. And the big one! Pang gaano kadaming tao yung hinahanda nating lomi? Bali, ito pong the big one po namin, lomi, is good for 6 to 10 po. Pero halos kasya na rin po siya sa 12 person lang po. OA din sa dami ng toppings na ang ilan homemade pa, made with love. Ilagyan po muna natin siya sa bandang gitna po ng 8 Shanghai rolls po. Ano po, hindi po natin kailangan i-chop? Hindi na po. Ah, okay. Bali, So, sa harap lang, parang ganyan. pieces po. To 10 pieces? May hospital bang malapit dito, bro? Oh my God. Hula ko mga 8.4 kilos to. feeling ko lang, I mean. Check natin. Ay, mali. 8.39. Parang buhat-buhat ko lang yung aking newborn. Hebigat sa lomi at toppings. Ang binibenta nilang higanting lomi, sarili nilang recipe, ha? Kaya ni Ern? Kung tigasin ng mga nanay dito sa Tanawan, yun naman yung kinalambot ng tapa nila rito. Ang mga ito raw kasi, patagal ng pinupukpok.
Ay, yung tapa po masarap po, manamis-namis po siya. Malambot din po, parang nagme-melt po siya sa mouth. Sa kainang ito sa may Baywalk area nagaganap ang pagpupukpok ng tapa. Ginagawa raw ito para ma-achieve ang extreme na lambot nito. Pinupukpok po namin siya to tenderize na din po yung meat. Pagkapukpok po namin nung tapa is minamarinate po namin siya sa aming timpla overnight. Ang kanilang super soft tapa, pinasarap pa lalo ng sisig. Nag-come up kami sa dish na yan kasi sa mga customer namin, parang nahihirapan silang pumili. Nag-come up kami na 2 dish sa isang bowl. Doon sa sisig, nagka-complement po siya doon sa lasa ng tapa na may pagka-saltiness po. Kaya napaka-perfect po ng kombinasyon nilang dalawa. Ang presyo, hindi kayo manlalambot, biheros. 150 pesos ang kada order niyan. Suwak sa bulsa yarn. Bukod sa tapa, specialty din ng mga Batanggenyo ang tulingan. Pero ang tulingan Batangas, hindi na lang sinaing. Ginagawa na ring pasta. Ang hotel na ito, bida ang tulingan pasta sa kanilang mga bisita. Isda siya, so talagang may fishy taste, no? But usually naman yung ganitong luto ng tulingan talaga may naman sa lansa, pero di ba, yung alam na natin yun yung isa sa mga traits na nakasanayan ng tao at yun yung binabalik-balikan nila kapag kumakain sila ng tulingan. Meron tayong very traditional Filipino, biglang nilagyan mo ng konting Italian. So, may ganun, may ganun. Ka-OA yan sa Batangas ang usapan. Aba syempre, bibida rin ng OA sa lambot nilang bulalo. Tender test. Uy, 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 uy. Punta muna tayong Padre Garcia. Ang aming pong pinagmamalaki sa Batangas, lalo na po dito sa Padre Garcia, ay ang aming goto at ang bulalo. Dahil dito po, alam na po natin na mag-press po dito ang karne. Dahil nandito po sa amin ang isang pinakamalaking auction market. Mula sa mga farm, dinadala at ibinibenta ang mga alagang baka sa bakahan o dun sa tinatawag na auction market ng mga livestock market dito sa Batangas. 1952 pa nang magsimula ang sistema ng pagbebenta ng mga hayop dito sa Padre Garcia na tinaguri ang Cattle Capital of the Philippines. Mula sa bakahan, maaari na itong idiretso sa pamilihan para ibenta ang bawat parte nito. Super lambot! Sobrang the best. Sagot na ng tanawan ng cravings natin sa matamis. Kakaiba raw ang bibingka rito sa Tanawan. Bibingka o leche flan? Yung true. Number 4 mo na yung electric fan! Uy! Stelita ako! Ano naman pakulo yan? Hindi ka ba nainitan dyan? Hindi. Bakit? Ikaw nainita ka? Init na ako. Sus. Kanina pa. Ang lamig na lamig ako lang. Bakit? Bakit? Dahil iniisip ko malapit na ang December. Malapit na ang Christmas. Kapag malapit na yung Christmas, malapit na ako makatikim ng bibingka. 6 na buwan pa bago magpasko, ah. Aga mo namang iniisip yan. Parang liman pa ba? Tagal pa pala noon! Gusto ko na ng bibingka eh! Bibingka! Gusto ko ng bibingka! Gusto ko na ng bibingka! Ang init na mukha mo lang init! Alam mo, Mina, balita ako meron doon sa kabilang kanto gumagawa ng bibingka. Tara na, halika na tayo. Ay, Papa!
Isa sa mga pinakamatagal nang gumagawa at nagbebenta ng bibingkang ito, ang Maginang Luz at Florence. Para masatisfy ang ating bibingka cravings, paghahaluin lang ang giniling na bigas at gatas. Lahat po yung ano. Hindi pala. Sugar po. Sugar. Sino po akong makikinig? Lahat po sugar. Lahat po ng Sorry, sugar. sorry. Opo. Tapos yung egg po, i-crack po muna natin po. Yan. Tapos saan po natin ilalagay? Diyan na rin. Dito lang po. Pwedeng dito na rin. Ang gulo ko. Sige po. Ano ba talaga Florence at Mami Luz? Pagkatapos ilagay ang 2 itlog sa mixture, isunod na ang tubig. Dito ako maghihugas ng kain. Hindi po, wag po. Kasama po yan dito. Ayan. Haluin maigi at saka isalin sa tulyasi. At para sumakses ang inyong bibingka, may teknik pala ang paghahalo nito. So dapat constant steering, no po? Yes po. Side. Middle. Yan. So, gaano katagal na po ang aling miding? Opo. 52 years na po, 52 years! Opo. Yes po. Wow! At bibingka ho talaga yung unang produkto nyo? Ang una po naming product po ay sinukmane. Yun po yung talagang tinitinda ng lola ko po nung time na yon. Bukod sa bibingka at sinukmani, iba't ibang kakanin na rin ang tinitinda nila. Bilang 2nd at 3rd generation, ginagamit rin ni na Mami Luz at Florence ang original recipe ni Lola Miding na may konting pagbabago para makasabay sa panlasa ng kanilang mga suki ngayon. Arm workout pala talaga ito dahil panlihalo ang ganap dito, biyeros. Bawal kasing masunog at dumikit sa lutuan ang ating mixture. Pagkatapos ng matyagang paghahalo, ready na ang ating bibingka para isalin sa baking tray. Ipa-flat nyo lang po siya. So spread it. Opo, Opo, yan. spread it. Parang Yan. pate. Tapos lagyan nyo siya ng konting margarine. Inaatake ako ng pagiging perfectionist ko, ha? Teka nga. 12 inches. Pwede nang ma-extra sa Pasko at bagong taon. Okay, meron na po ako mapapasukan. Yes, sir. Kapag na-kick out ako. Ibe-bake na po Ibe-bake siya. na po natin? Yes. Ah, opo, okay. opo. 30 minutes po. Para siyang hindi bibingka. Yung texture niya, which I kinda like. For me, hindi leche flan eh. Yung texture niya, para sa akin, ang texture niya parang inutak. May ganun. Pero yung inutak mas may jelly. I guess sa gitna nga ng leche flan, pati inutak. At hindi siya matamis. May texture siya na nakakagigil.